Ang misyon ay hindi palaging malaki o enggrande. Minsan, ito ay isang simpleng salita ng pag-asa, isang dasal para sa kaibigan, o pagpapatawad, isang pagbabahagi ng kabutihan sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Maagang maaga ng unang araw ng linggo matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid. Subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay mission. Mga kapatid, ngayong Biyernes sa oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy nating pinagninilayan ang mga tagpo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos, makikita natin ang panibagong dimension ng Pasko ng pagkabuhay. Hindi lamang bilang isang pangyayaring dapat ipagdiwang, kundi isang panawagang dapat nating tuparin. At ang ating salita para pagnilayan ngayong araw na ito ay misyon. Sinimula ng ebanghelyo sa muling pagpapakita ni Jesus kay Maria Magdalena. Siya ang unang pinagpakitaan ng muling nabuhay na Panginoon. Ngunit nang kanyang ibalita ito sa mga alagad, hindi sila naniwala. Nagpakita rin si Jesus sa 2 habang naglalakbay sa bukid. Ngunit muli, hindi rin pinaniwalaan ang kanilang kwento. Mga kapatid, tila may nakakalungkot na realidad dito. Kahit sa mga taong malapit kay Jesus, may pag-aalinlangan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Sa kabila ng kanilang pagdududa, pinili pa rin silang suguin ni Jesus. Ito yung biyaya ng muling pagkabuhay. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong pananampalataya bago niya tayo gawing misyonero. Sa kabila ng ating kahinaan, kakulangan at pagdududa, may tiwala pa rin ang Diyos na tayo ay kanyang isugo para ipahayag ang mabuting balita. Sabi sa talata, "Humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang." Ito yung dakilang misyon, ang pagiging saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi ito imbitasyon para sa iilan, ito ay utos sa lahat ng naniniwala. Tayong mga tumanggap ng biyaya ng pagkabuhay ay tinatawag ding maging daluyan nito sa iba. Ang ebanghelyo ay hindi lamang para pakinggan. Ito ay para ibahagi, para isabuhay, at para ipagsigawan sa mundo. Ngunit hindi madali ang misyon. Hindi lahat maniniwala. Tulad nga ng mga alagad, maraming tao ang sarado ang puso.
Ngunit ang ating tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng maniniwala, kundi sa katapatan nating gumanap sa ating misyon. Ipinapakita ng Ebanghelyo na ang Diyos ang nagbibigay ng bunga. Tungkulin natin ang maghasik, ang magsalita, ang magmahal. Ang Diyos ang magpapakilos ng puso. Kaya nga mga kapatid, ang misyon ay hindi lang para sa mga pari, mga madre, o misyonerong pumupunta sa malalayong lugar. Ang bawat Kristiyano ay misyonero. Ang ama o inang nagtuturo sa anak na magdasal ay misyonero. Ang estudyante na tapat sa kanyang pag-aaral at may malasakit sa kapwa ay misyonero. Ang manggagawang marangal, ang negosyanteng matuwid, ang kabataang may malasakit, lahat ng ito ay anyong misyon. Ang misyon ay hindi palaging malaki o engrande. Minsan, ito'y isang simpleng salita ng pag-asa. Isang dasal para sa kaibigan o pagpapatawad, isang pagbabahagi ng kabutihan. Ngayong Biyernes ng Pasko ng Pagkabuhay, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay namumuhay ayon sa misyon na iniatang sa akin ni Kristo? O ako ba ay kontento na lamang sa nakikinig o pakikinig sa pag-upo, sa pagiging tahimik? Tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi na isa sa buhay, ay pananampalatayang unti-unting namamatay. Pero ang pananampalatayang inilalabas, ibinabahagi at isinasabuhay, yan ang pananampalatayang muling nabubuhay. Kaya nga mga kapatid, ang Pasko ay paanyaya. Huwag lang tayong manatili sa libingan ng ating nakaraan. Humayo tayo, isabuhay natin ang ating pananampalataya. Ikwento natin sa iba ang karanasang kay Kristo. At sa bawat kwento, sa bawat gawa ng pag-ibig, ang mundo ay muling makakarinig ng balita. Buhay si Kristo. Kaya't sa pagtatapos ng ating pagninilay na ito, tandaan po natin, tayo ay misyonero. Ikaw, ako ay saksi. Ikaw at ako ay sugo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tanggapin natin ang misyon. Isabuhay natin ito at isabog natin ang liwanag ng Pasko sa mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, gawin mo kami instrumento na maipahayag ang mensahe ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Ang mensahe ng pag-asa, ang mensahe ng pag-ibig, at mensahe ng bagong buhay na dapat naming ipahayag sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito'y hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong
mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.